Good morning everyone, tara kapwa ko Pilipino, magbasa na tayo ng ating libro, Magandang Balita Biblia. Today is 15 August 2023. Nandito tayo sa Deuteronomy chapter 33. Pinasbasa ni Moises sa mga lipi ng Israel. Deuteronomy chapter 33 verse 1. Ang hirap ang bigkasin ng ng pinaka pangalan ng libro. Pero sa English yan, Deuteronomy. Kaya mas mabilis. Sa Tagalog, Deuteronomy chapter 33, verse 1. Ito ang mga pagpapalang binigas ni Moises na lingkod ng Diyos bago siya namatay. Verse 2, dumating si Yahweh mula sa bundok, Sinai, sumikat sa Edom na parang araw, at sa bayan niya'y nagpakita sa bundok Paran. 10,000 anghel ang kanyang kasama, nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. Verse 3, minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hinirang, kaya't yumuyukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Verse 4, binigyan kami ni Moises ng kautusan na siyang yaman ng aming bayan. Verse 5, naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hirang, nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagkakabukod. Sabayan niyo rin ako ng basa guys para kayo mismo nakakaalam ng mga sinusulat dito sa Bible. Okay, ulitin ko. Deuteronomy chapter 33 verse 5, naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hirang, nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagkakabuklod. Verse 6, ang lipi ni Ruben sanay manatili kahit ang bilang niya ay kakaunti. Verse 7, tungkol kay Judah ay ganito ang sinabi, dinggin mo Yahweh ang daing nitong Judah, ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan at tulungan siya sa pakikipaglaban. Verse 8, tungkol kay Levi ay kanyang sinabi, ang Tumim ay kay Levi, ang Urim ay sa tapat mong alipin, sa kanya na iyong sinubok sa masa at sa may tubig ng Meriba. Verse 9, higit kanyang pinahalagahan kaysa kanyang mga magulang, pati anak at kapatid ay hindi isnaalang-alang, upang masunod lang ang iyong kautusan at maging tapat sa iyong kasunduan. Deuteronomy chapter 33 verse 10, kaya't siya ang magtuturo sa Israel ng iyong kautusan. Siya ang magsusunog ng insenso at mga alay sa altar. Verse 11, palakasin mo nawa Yahweh ang kanyang angkan, paglilingkod niya ay iyong pahalagahan, durugin mong lahat ang kanyang kaaway upang di makabangon kailanman. Deuteronomy chapter 33 verse 12, tungkol naman kay Benjamin, ganito ang sinabi, mahal ka ni Yahweh at iniingatan sa buong maghapon, ikay binabantayan at sa kanyang mga balikat ikay mananahan. Verse 13, tungkol kay Jose ay sinabi, pagpalain nawa ni Yahweh ang kanilang lupain, sa hamog at ulan ay palaging diligin, at tubig mula sa lupa ay pabukalin. Verse 14, magkaroon nawa siya ng mga bagong hinog araw-araw at mga pagkaing inani sa kapanahunan. Verse 15, mapupuno ng prutas, maging matandang kabundukan. Verse, nandito pa yung aking Verse 16, ang lupain niya ay sasagana sa lahat ng kabutihan mula kay Yahweh na nagsalita mula sa nag-aapoy na halaman. Tamasahin nawa ng lipi ni Jose ang mga pagpapalang ito, sapagkat sa ibang lipi siya ang namumuno. Verse 17, ang panganay niya ay magiging makapangyarihan, parang lakas ng toro ang kanyang taglay. Ang mga bansay sama-samang itataboy hanggang dulo ng daigdig. Ganyan ang kapangyarihan ng laksa-laksang kawal ni Ephraim. Sa ganyan, matutulad libo-libong kawal ni Manases. Verse 18, tungkol kina Zebulon at Issachar ay sinabi,
Magtagumpay nawal si Zebulon sa pangangalakal sa karagatan at sa bayan ni Issachar ay dumami ang kayamanan. Verse 19, ang ibang mga bansa ay dadalo sa paghahandog ninyo doon sa bundok, pagkat ang yaman nila ay buhat sa dagat at sa buhanginan sa baybay nito. Verse 20, tungkol kay Gad, ay sinabi, purihin ang Diyos na nagpalawak ng lupain ni Gad. Si Gad ay parang leon na nag-aabang at handang sumakmal ng liig o kamay. Verse 21, pinili nila ang pinakamainam na lupaing nababagay sa isang pangunahin. Sumama siya. Okay, gano'n natin para mabasang mabuti. Sumama siya sa mga pinuno ng Israel upang mga utos ni Yahweh ay kanilang tuparin. Verse 22, tungkol kay Dan ay sinabi, isang batang leon ang katulad ni Dan, napalukso-lukso mula sa Bashan. Verse 23, tungkol kay Naphtali ay sinabi, lubos na pinagpala ni Yahweh itong si Naphtali, mula sa lawa hanggang timog ang kanilang kaparte. Verse 24, tungkol kay Asher ay sinabi, higit sa pinagpala kaysa ibang lipi ito si Asher, kagiliwan sana siya ng mga anak ni Israel. Sumagana sa langis o lebo ang kanyang lupain. Verse 25, bakal at tanso sana ang pintuan ng iyong mga bayan, maging mahaba at matatag nawa ang iyong pamumuhay. Verse 26, ang iyong Diyos o Israel ay walang kagaya, mula sa langit dumarating upang tulungan ka. Verse 27, sa mulat-mula pa'y ang Diyos na ang inyong tanggulan, walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila'y lipuling lubusan. Verse 28, kaya ang bayang Israel ay nanirahang tiwasay sa lupaing sagana sa lahat ng bagay at laging dinidilig ng hamog sa kalangitan. Verse 20, bansang Israel, ikaw ay mapalad, walang bansa na iyong katulad, pagkat si Yahweh ang sa iyo'y nagligtas, siya ang kalasag ng iyong kaligtasan at tabak ng iyong tagumpay, magmamakaawa ang iyong mga kaaway, ngunit sila'y iyong tatapakan. Nandito na tayo sa Deuteronomy chapter 34, basahin na lang natin guys ng buo kasi bukas nandito na tayo sa ibang libro. Na siya, ang pamagat ay ang aklat ni Joshua. So, tapusin natin tong Deuteronomy chapter 34, ang kamatayan ni Moises. Deuteronomy chapter 44 verse 1, umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo sa taluktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain mula sa Gilead hanggang Dan. Verse 2, ang buong Naphtali, ang lupain ng Ephraim, at Manasseh, ang buong lupain ng Judah hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Verse 3, ang katimugan at ang kapatagan sa makatuwid ay ang libis ng Jericho, ang lungsod ng mga palmera hanggang Zoar. Verse 4, sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninonong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang, ibibigay ko ito sa kanilang lahi, ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. Verse 5, ang saklap naman noon. Okay, parang tinatakaw lang ba kung bibigyan mo ng hindi. Pero ito, pinakita lang kay Moises, pero kasi mamamatay si Moises, kaya hindi siya makakarating doon. Verse 5, at si Moises na naglingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab tulad ng sinabi ni Yahweh. Verse 6, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab. Si Yahweh ang naglibing. Tingnan mo guys. Verse 6, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Bet-peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Verse 7, at siya ay 120 taong gulang nang namatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang pangangatawan. Nawa katulad kami ni Moises, Father God. Kasi kami kailangan na magsalamin para lang mabasa yung Word of God. Diba?
Ito talagang 120 na, wala pa rin sira yung kanyang mata, hindi lumabo. Ulitin ko ha, Deuteronomy chapter 34 verse 7. Siya ay 120 taong gulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang pangatawan. Verse 8. Mapapasa na all ka na lang dito guys. Kahit matanda na okay pa rin. Verse 8. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. Verse 9, si Josue na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahal sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanya ang mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Verse 10, mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Verse 11, wala na rin nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Paraon at ng mga lingkod nito. Verse 12, Deuteronomy chapter 34 verse 12, walang ibang nakakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. So, ayan guys, maliwanag yung Deuteronomy ha. Mula noon, yung Deuteronomy chapter 34, balikan nyo. Verse 10. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel ng propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. So, yun. Wala na ring makagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Verse 12. Yung last verse guys. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. I'm sorry na sangge yung electric fan. So, bukas na itong aklat ni Josue. Ayan guys, kasaysayan pa rin ng pagsakop sa Israel. So, yun lang. Sa kanila talaga tong libro na to, pang Israel. Bye everyone. God bless.